Alamin natin kapag arc ang gagawin. Dapat arcs are dimensioned by giving the radius in the view in which their true shape appears, and the letter R is always lettered before the figure to emphasize that this dimension is radius of an arc. Sa unang example, makikita ang nagawang arc pati ang kanyang center point. Makikita na gumawa ng arrow papunta sa radius saka naglagay ng dimension text. O kaya naman ay tulad ng example na ito na hindi na ipinakita ang center point. Sa arc, the dimension figure and the arrowhead should be inside the arc where there is sufficient space. If there is sufficient space for both. Tingnan ang example na figure. Naglagay ng center point. Saka naglagay ng dimension line at text. Kung ang kasya lang ay arrowhead, dalhin sa labas tulad ng ating example. Saka ilagay ang dimension. Pag hindi kasya ang dimension text at arrowhead, dalhin ang arrow at dimension sa labas. Tulad ng ating example, maliit ang arc. Saka ilagay ang dimension text and arrow sa arc. Sa arc, leader line must be radial and inclined with an angle between 30 to 60 degrees to the horizontal. Let's have an example with a 0-degree line. Put an extension line going up 30 degrees or extension line 60 degrees. The highlighted area, dito ang pinakamagandang lugar kung saan ilalagay ang dimension text and arrow. Huwag lalampas ng 60 degrees o bababa sa 30 degrees. Ang kalimitan na pagkakamali sa figure, horizontal degree ang pagkakalagay ng dimension. O kaya naman ay masyadong malapit sa object ang dimension. Ito naman, naka-vertical ang pagkalagay ng dimension. Sa example na ito, ang parehas na dimension text and arrow ay nasa labas. Sa sumunod na example, mali ang pagkalagay ng text. Dapat nasa kanan. Huwag ito gagayahin. Use the foreshortened dimension line. Ito ay ginagamit kung ang center ng arc ay nasa labas ng drawing space o kaya naman nakakagulo sa ibang view ng drawing. Maglagay tayo ng sample na paper. Sa drawing sheet, makikita natin na ang radius ng arc ay nasa labas ng ating paper. Ito ang gawin. Sa ating example, unang gawin, piliin ang arrow na naka-align sa center point ng arc. Pangalawang gawin, ilagay na mas malapit sa object ang center ng arc at ilagay ito parallel sa original na center line. Pag meron tayong fillet and rounds, give the radius of a typical fillet only using a local note. Kung ito ang ating drawing sheet at ito ang ating example, ilagay ang local note o dimension. Kung lahat ng fillet and rounds ay parehas ng laki,
pwede nang hindi ilagay ang dimension, pero kailangan maglagay ng note sa drawing. Tulad ng ating example, nilagyan ng note at tinanggal ang dimension. Sa susunod na example, iniba natin ng konti ang ating object. Nabago ang radius ng isang fillet. Pag ganito, ilagay ang isang kakaiba na dimension, saka maglagay ng local note. Kung mapapansin, naglagay ng unless otherwise specified, ibig sabihin lahat ng radius ay 6.5 maliban sa may dimension. Sa curve na kailangan ng dimension, ang curve ay ginagawa sa pamamagitan ng dalawa o mas marami pang arc. Lahat ito ay nangangailangan ng dimension ng radii at center location para ma-drawing o magawa ang isang bagay. Sa ating example, makikita na meron tayong dalawang center point. Ang dalawang center point ng arc ay dapat din malaman ang kanyang distance sa bawat isa. Ang kalimitan na pagkakamali ang tangent point ang ginagawang reference point. Huwag ito gagayahin. Kapag cylinder ang lalagyan ng dimension, ang kailangan na dimension ay diameter and length. Ang pagkuha ng diameter ay sa pamamagitan ng isang vernier caliper. Ang lokasyon ng dimension kailangan nakalagay mula sa center line at kailangan lagyan ng circular view. Sa ating example, gawin natin ang kanyang top view at front view. Lagyan natin ng dimension sa top view para malaman kung saan ang tamang lokasyon ng cylinder. Sa cylinder din, ang diameter ay ilalagay sa longitudinal view at lalagyan ito ng symbol ng diameter sa unahan ng dimension text. Sa ating example, pagkagawa ng front at right side view, ilagay ang diameter dimension tulad ng sa example. Pag hole ang gagamitin ng dimension, ito ay nilalagyan ng dimension ng diameter and depth. Ang paraan na pag-measure ay katulad ng sa example, gumamit din ng vernier caliper. Ang lokasyon ng dimension ay dapat makikita mula sa center line at ipapakita sa pamamagitan ng circular view. Sa ating object na example, gumawa tayo ng multi-view. Saka ilagay ang dimension. Tingnan mabuti kung paano madaling i-represent ang location ng hole. Para sa holes na maliit, gumamit ng leader line at local note para malaman ang diameter at hole depth sa circular view. Number 1, true thickness hole. Sa ating example, ilagay ang diameter symbol at ang hole size. O kaya naman, tulad ng example na to, ang true, ibig sabihin ay tuluyang butasin ang material. Sa lesson na ito, ang gagamitin natin, diameter and length. Pwede din ang tulad na example na ito, na inilagay ang size ng hole at sinabi kung paano ito bubutasin, nilagyan ng drill. Pwede din ang ganito. Pero sa lesson natin, ito ang gagamitin natin, diameter, at kung paano ito bubutasin. Number 2, blind hole. Ang blind hole ay butas na hindi tuluyang butas hanggang sa dulo ng object. Ito ay makikita sa ating example represented by hidden line.
Sa ating drill bit, ang dulo lang ang ginagamit para sa blind hole. Ang hole depth, ipapakita sa leader line kasama ang diameter ng hole at represented ng dalawang X at lalim ng butas represented ng dalawang Y. O kaya, sa drawing, ilagay ito. Pag malaki naman ang butas, use extension and dimension line. Use diametral dimension line. O kaya gumamit ng leader line kasama ang local note. Alin sa tatlo ay pwede nating gamitin. Ang kalimitan na pagkakamali sa paglalagay ng dimension sa hole. Sa small hole, masyadong malapit ang leader line. Nilagyan ng radius, dapat diameter. Masyadong nakatayo ang leader line. Nakaturo sa center point ang leader line. Sa big hole, sa labas nilagay ang local note. Huwag gumamit ng 0 o 90 degrees angle. Dapat ay 45 degrees dahil hindi makikita ang dimension. Sa small hole, gumamit ng reference point mula sa gilid. Sa chamfer naman, gumamit ng leader line at note para ilagay ang linear distance at angle ng chamfer. Sa ating example object, ganito siya i-drawing. Ilagay ang distance ng chamfer. Saka ilagay ang degree dimension. O kaya naman, ay maglagay ng leader line at isulat ang angle. Para naman sa 45 degree chamfer, maglagay ng leader line at saka ilagay ang degree ng distance. O kaya, ilagay ang first and second distance ng chamfer. Sa rounded end shapes, ito ay lalagyan ng dimension sangayon sa kung papaano siya gagawin. Sa ating example, ilagay ang radius ng fillet. Ilagay ang diameter ng butas. Ilagay ang kapal ng pyesa na gagamitin. Sa ating pyesa, gumamit ng drill bit at butasin ito ng true tulad ng example. Makikita na gumamit ng center to center distance para mabutasan ang sumunod na hole na kailangan. Ang center to center distance ay nilalagay din sa drawing. Sa round end shapes din, gumamit tayo ng isang object. Sa pyesa na ginawa ng multi-view, ilalagay ang dimension, unahin ang fillet ng object. Sunod, ilagay ang diameter ng hole na gagawin. Ilagay din ang thickness ng material. Paano ba gawin ang ating object? Butasan ang isang bahagi ng plate. Habang binubutasan ng plate, gamitin ang center point nito. Dalhin sa kabilang dulo ng plate para magawa ang pyesa na kailangan. Ito ang sinasabi na center to center distance. Tandaan na ang center to center distance ay ang dimension o point na kung saan makakatulong kung papaano mabuo ang pyesa na kailangan sa manufacturing. Ito ay dapat ilagay sa ating multi-view drawing as another dimension. Sa round edge shape din, ang pyesa na ginawa natin kanina ay nilagyan natin ng additional plate sa ilalim para ito patibayin. Sa ginawang multi-view drawing, ilagay ang dimension.
Unahin ang fillet dimension. Ilagay ang diameter ng hole. Ilagay ang dimension para sa distance ng additional plate. Ito ay sa pamamagitan ng center point ng hole at sa edge ng plate. Saka ilagay ang center-to-center distance ng borehole. Ibahin natin ang pyesa na kung saan putol ang kabilang dulo ng plate. Unahin pa rin ang fillet radius. Nakita ang diameter ng borehole. Paano ito ginawa sa manufacturing? Gumamit tayo ng drill sa pamamagitan ng center point. Butasin natin ito papunta sa kailangan na layo ng butas. Ang tawag dito ay tool cutting distance. Hindi natin ito pwedeng sabihin na center to center distance dahil wala namang circle sa kaliwa. Ito ay kasing haba ng total distance mula sa right quadrant ng borehole hanggang sa dulo ng ating pyesa. Sa round edge shape, kung meron tayong ilalagay na ibang object sa ating round end shape, ilagay ang standard size ng pyesa na ikakabit. Ang dimension natin ay dapat sang-ayon kung papaano siya i-manufacture. Sa ating multi-view drawing, ito ang actual na pyesa. Ang color green ay ang key standard part. Ito ang sobrang pyesa na ikakabit natin. Ang rason kung bakit nagkakabit ng ganito ay para hindi iikot ang pyesa sa paglalagyan nito na part. Siya ay kailangan ilagay ng tulad sa picture. Ang distance na gagamitin ay ang kanyang standard size o ang total length ng part para mai-drawing ng tama. Ang pyesa natin, tulad ng sa picture, pinapakita kung paano siya gawin sa pamamagitan ng drill. Kaya ang ilalagay na dimension sa drawing ay ang center to center distance ng pyesa na gagawin. Paano tayo maglalagay ng dimension? Ang recommended na practice, extension line, leader lines should not cross dimension lines. Sa pyesa na ito, gumawa tayo ng dimension. Kung ang sumunod na dimension ay tumawid sa isa pang dimension, o ang leader line ay tumawid sa dimension, ito ay maling paraan. Ito ang tamang practice. Makikita na hindi siya tumawid sa kahit anong dimension line. Extension lines should be drawn from the nearest point to dimension. Ito ay maling practice. Ito ang tamang paraan. Extension lines or internal features can cross visible lines without leaving a gap at the intersection point. Ito ay dapat hindi putol ang linya. Mali ang practice na to. Ang tama ay ganito. Makikita na tuloy-tuloy lang ang linya, extension line man o leader line. Ito ay maling paraan. Makakagulo ito sa drawing.
Ito ang tamang paraan kung saan makikita ng mabuti at malinaw ang pagkakalagay ng dimension. Avoid dimensioning hidden lines. Ito ay maling practice dahil hindi pwedeng maglagay ng dimension sa hidden line. Kasi nga, hidden nga eh. Ito ang tama. Ilagay sa edge na makikita sa multi-view ang dimension. Place dimension outside the view unless placing them inside improve the clarity. Itong paraan na ito ay hindi maganda, lalo na kung konti lang ang dimension. Ang paraan na ito ay tama. Pwede lang gayahin ng unang example kung puno na ang dimension sa labas. Isa pang example nito ay ang sumusunod. Makikita sa example na madami siyang concentric circle sa gitna ng object. Ito ay pwede na. Ito ay mas mabuti para hindi nakakalito kung saan nakaturo ang dimension. Isa pang recommended practice. Apply the dimension to the view that clearly shows the shape or feature of an object. Meron tayong poor and good version. Ito ang ating object na lalagyan ng dimension. Tignan ang mali at tamang paraan ng paglalagay. Sunod na practice ay dimension line should be lined up and grouped together as much as possible. Makikita nyo na hindi pantay-pantay ang dimension. Ito ay maling gawain. Dapat sila ay pantay-pantay. Dapat tama ang agwat ng next na dimension mula sa sinundan niya. Again, dapat pantay ang dimension para hindi ito makakagulo sa object. At ang huli na recommended practice ay do not repeat a dimension. Makikita na sa maling paraan, buo na ang total length ng object sa front view. Hindi na dapat naglagay pa ng total length sa top view. Ito ang tamang paraan. Makikita na sila ay maayos nakalagay at madaling maintindihan.